kalderetang baka. Kumakain ka ba nito, Jessie? Opo, tita. Yan ang specialty ni Mama, love. Hinahanap-hanap yan pag may handaan. Ganun po ba? O anak, plato, ikaw na magsandok para kay Jessie. Itong ginamit kong kutsara na lang gamitin mo para hindi na dumagdag sa hugasin. Walang serving spoon. Ha? Hindi na kami gumagamit nun, love. Ay nako girls, eto na nga. May chika ako. Si Tim, feeling ko may babae. Yan ka na naman, Sarah. Mag-aalala sana kami kung ikaw mismo hindi gumagawa ng kalokohan. Nung nakaraan lang, ini-stalk mo na naman yung ex mo. Tapos hindi ka pa nakontento. Nag-DM ka pa. True yan, girl. Kaya kung naglolo ko man si Tim, I guess it's a match made in karma. Ay nako, nakakainis kasi. Yung sa akin naman, for fun lang eh. Pero paano kung nahulog na si Tim sa iba, di ba? Di for fun lang din yun. Bagay nga kayo. Parehong kalad ka rin. Oh, ikaw naman, Celine. Kumusta kay ni Anjo? Okay naman, I guess. Medyo wala lang kaming oras sa isa't isa lately. Kanya-kanya kami ng business. Siguro ganun talaga kapag tumatagal na. Stable, pero medyo bland. Ay nako girl, magkakampante. Baka may iba na yung si Anjo. Tigilan mo nga ako, Sarah. Hindi lahat ng lalaki tulad ni Tim. At hindi dahil busy, nangangaliwa na. Sus, baka may bago na kamo. Ewan ko sa inyong dalawa. Palagi na lang kayong tamang hinala. Ikaw naman, Miss Single? Kailan mo balak mag-commit? As if, forever single ka na ata, Jessie. Not anymore. OMG! So, sino itong maswerteng lalaki? Kating-kati na akong ikwento sa inyo. Pero ayoko ma-jinx. Si Ian. Iyan. Wait. Pogi ba? Oo naman. Ako pa ba? Kailan pa to? Last week lang. So, kailan mo kami papakilala? Chill! Kakasagot ko lang sa kanya. Bigyan niyo naman siya ng space huminga. Isa pa, gusto ko munang makilala yung family niya bago ko kayo isabak. Teka. Family mo naman kami ah. Oo nga. Don't worry. Isasat natin yan soon. Okay, basta sabi mo yan ah. Anyway, congrats girl! Finally, binuksan mo ulit ang puso mo. Correct! Hoy, siguraduhin mo lang ha. Nakilala mo ng mabuti ang si Ian. Baka hindi kayo pareho ng values. Values? Importante ba yun? Oo naman no, syempre. Ano to, basta pogi siya tapos maganda ka, solved na? Nalimot mo yatang dyan ako nagkamali dati. Ay nako, kung saan ka masaya, Jessie, huwag kang magpapastress sa babaeng hindi rin perfect ang relationship. Oo, at makinig ka rin sa babaeng maraming naging experience. Alam ko na ang template ng mga ganyang lalaki. Dear love, ako si Jessie. Yes, tama ang narinig nyo. Kakasagot ko lang sa boyfriend kong si Ian. 5 buwan pa lang kaming magkakilala at 2 buwan lang niya akong niligawan. Minsan napapaisip ako, match ba talaga kami? Masyado ba akong nagmadali? Nakilala ko ba siya ng sapat bago ko pumayag na maging kami? Kasi naman, etong si Sarah, binigyan pa ako ng dagdag iisipin. Pero kung tutusin, magkasundo naman kami ni Ian, lalo na kapag magkasama kami. Hindi lang siya basta mabait o sweet. May substance sa mga usapan namin. Ramdam ko na nakikinig siya at naiintindihan niya ako. Kaya minsan, naiisip ko, what could possibly go wrong? Tsaka, totoo naman, kahit maging kayo na ng isang tao, meron ka pa rin madidiscover habang tumatagal. Hindi ko to tinitignan bilang panganib, kundi bilang parte ng paglalakbay naming dalawa. Positive ako sa magiging outcome ng relationship namin. Lalo na ngayon na excited na kaming pareho sa next step. Meet the family. Makikita ko na kung saan lumaki si Ian at makikilala ko na rin ang mga taong nagpalaki sa kanya. Excited ako. Pero mas lalo pang masaya ang mga magulang ko
nang marinig nila na makikilala ko ng pamilya niya. Para bang hindi lang ako may bagong kabanata sa buhay. Pati sila, sumasabay din sa kwento. Oh, anak. Nakakailang palit ka na, ha? Ano bang meron? Parang dinaanan ng bagyo dito. Ang kalat na ng kwarto mo, oh. Hindi kasi ako makapili ng susuotin, ma. Pupunta kami ngayon sa bahay ni Ian. Ah, so, makikilala mo na ang mga magulang ni Ian. Oo nga, ma. Kinakabahan ako. Base sa kwento ni Ian, mabait naman daw sila. Pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Ay, ano ka ba naman, anak? Basta presentable ka at wala ka namang ginagawang masama. Bakit naman hindi ka nila magugustuhan, di ba? Tama kayo. Ma, bagay ba tong palda ko? Oo naman. Kahit anong suotin mo, bagay na bagay sa'yo. Basta magpakilala ka bilang ikaw. Ayos na yan. Parang mukha akong madungis sa kulay na to. Marami ka pa namang ibang damit dyan. Sigurado ako, magugustuhan ka nila. Anak kita. Anong hindi ka gusto-gusto sa'yo, hindi ba? Salamat, ma. Sa totoo lang, pinaghandaan ko talaga to. Sana makita nila na okay ako para kay Ian. Oo naman, anak. Pasalamat nga sila. Tinanggap ko si Ian bilang boyfriend mo. Oh, dali na. Baka malate pa kayo. Nakakahiya lalo na kung may oras kayong sinabi. Opo, ma. At anak, tandaan mo, magbigay galang ka ha. Lalo na sa mga magulang niya. Opo. Basic yan, ma. Lagi niyo namang paalala sa akin. Oh, sige. Enjoy. Ingat kayo. Ma! Wait, love. Kinakabahan ako. Ha? Bakit naman? First time nila ako makikita. Paano kung hindi ako physically pleasing para sa kanila? Sus, hindi naman ganun si Mama. OMG! Oh, ano yun, love? May ipis na dumapo sa paa ko. Sus, parang yun lang eh. Oh, anak. Andito na pala kayo. Ma, si Jessie po. Girlfriend ko. Oh, ito pala yung ipinagmamalaki mo sa amin. Hello po, tita. Bless po. Naku, napakaganda mo nga. Uy, pasensya ka na. Hindi pa ako nakakaligo. Amoy kusina ako. Tara, pasok na. Matmat! Adi! Tigilan nyo nga yung harutan nyo. Ang gulo-gulo ng bahay dahil sa inyo. Ano yung amoy na yun? Parang amoy patay na daga. Halika, love. Matmat, Adi. Siya si Ate Jessie, girlfriend ko. Girlfriend? Ew! Pwe! Kayo talagang mga bata kayo. Umakyat muna sa kwarto. Ikaw, Matmat, may tuyong laway ka pa sa pisngi. Ilang beses ko bang sasabing maghilamos ka? Panay kayo pakikipaglaro sa aso. Magkakaamoy na kayo. Ay, naku talaga tong mga batang to. Pasensya ka na, Jessie, ha? Makukulit talaga itong mga kapatid ni Ian. Okay lang ho. Maupo ka muna sa sofa. Pupunta lang ako sa kusina para ipaghanda kayo ng makakain. Love, hindi ka ba maghubad ng sapatos? Baka marumihan yung carpet nyo. Ay, okay lang yan, love. Ganyan talaga dito. Ha? Pero may stain na yung carpet oh. At saka yung mga kapatid mo nakapaalang. Sanay na sila, love. Hayaan mo lang. Grabe. Hindi pa rin nawawala yung masangsang na amoy. Oh, gutom ka na ba? Medyo. Hindi talaga ako kumain para sulit ang luto ni tita. Sakto. Malamang maraming niluto si Mama. Love, pwede bang maki-CR? Oo naman. Halika, turo ko sa'yo. May laman pa yung bowl. Katiri, hindi mo na nag-flush ng maayos. Bakit ganito yung sahig? Hindi naka-tiles. Putik-putik. Parang, masusuka ako. Love! Oh, anong problema? May, hindi yata nakapag-flush, love. May, Sorry, nakakaya. Sandali lang, love, ha?
Hindi ko alam kung sinong huling gumamit. Okay lang. Hindi na lang ako gagamit. Sigurado ka ba? Iyan, anak! Nakapaghain na ako! Halika na, love. Ready na pala yung pagkain. Hindi mo ba muna lilinisin yung banyo nyo? Mamaya na yan. Baka mawalan ako ng gana kumain. Parang ako na yung nawala ng gana. Ano yun, love? Wala. Halika na. Oh, eto. Kalderetang baka. Kumakain ka ba nito, Jessie? Opo, tita. Yan ang specialty ni Mama, love. Hinahanap-hanap yan pag may handaan. Ganun po ba? O anak, plato. Ikaw na magsandok para kay Jessie. O, itong ginamit kong kutsara na lang gamitin mo para hindi na dumagdag sa hugasin. Kukunin ko lang yung prutas. Love, walang serving spoon. Ha? Hindi na kami gumagamit nun, love. Dagdag hugasin pa yun, sabi ni Mama. Baka kasi mapanis agad yung ulam. Pero sige, kumain na tayo. Masarap po ang kaldereta nyo, tita. Sabi ko sa'yo, love eh. Salamat, anak. Ako na ho magdadala ng pinagkainan ko sa lababo. Ako na, love. Sabay na tayo. Love, ano tong green stain sa lababo? Matagal na yan. Ewan ko kay Mama. Mukhang molds. Masama sa kalusugan yan. Hindi ko na pinapakailaman yan, love. Ganun ba? Halika, sa kwarto muna tayo. Ha? Okay lang ba? Oo, ayusin ko lang gamit ko. Tapos labas tayo para makapagkape. Love, parang may kakaibang amoy dito sa kwarto mo. Amoy? Wala naman ako naamoy. Never mind. Upo ka muna dyan. Ilan taon na tong kama mo? Bagong bili lang yan last year. Bakit? Wala. Parang naalikabok na. At yung punda, mukhang hindi pa nalabhan. Oo, hindi pa kasi nakapaglabas si Mama. Taga! OMG! Ha? Saan? Ayun! Ang laki, parang pusa! Hindi ko makita. Cute mo. Takot ka pala sa daga. O sige, bumaba ka na lang, love. Bilisan mo sa ginagawa mo! Gusto ko nang umalis! Oo na, sige na. Dear love, sabihin niyo nang maarte ako. Pero para akong binulaga at binanlian ng dumi. Hindi ko kinaya. Mapanghi, malansa. Amoy na para bang kumapit na sa buhok at damit ko. Malagkit ang sahig. Bawat tiyapa ko parang may sumasama sa sapatos ko. Maalikabok ang bawat sulok. Halo-halong amoy ng pawis, gamit na mantika, amoy patay na hayop. Lahat ng bagay na hindi mo kakayaning tignan ng matagal. Hindi ako makahinga. Hindi ko inakalang ganun ang bahay nila. Doon talaga siya lumaki. Ganun ang sitwasyong kinagisnan niya. Bumaliktad talagang sikmura ko. At dahil doon napaisip ako, kaya ko ba talagang makasama si Ian habang buhay? Dahil nga siguro maarte ako, kahit pa magkasundo kami sa halos lahat ng bagay, ay nagpa siya akong makipaghiwalay. Hindi ko na sinabi ang totoong dahilan. Ayoko naman kasing mainsulto siya. Baka isipin niyang minamaliit kong pamilya niya. Pero ang totoo, natakot talaga ako na baka kapag kami ang magkatuluyan, baka ganito din ang kahantungan ng aming kinabukasan. Blah! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Magandang morning! Live! We are live and live sa ating Facebook page Love Radio Palawan and sa aking Facebook page Mama Morena. At yan
ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Friday. Dirtiness! Dirty! Charot! Ay, nakakwento yan ni Jessie at ni Ian na magjowarets. Diba? So, sa kwento ngang ito, ilang buwan pa lang sila and then, eto na yung pupunta na sa bahay ng lalaki yung babae. Oy, ayan na. Na feeling ko naman itong si Jessie talagang pinaghandaan ni medyo conscious sa itsura niya. Siyempre ba naman, 'di ba? Kung ipapakilala ka ba naman sa soon to be in-laws mo, ganyan. Kailangan presentable ka, ganyan, 'di ba? Pero heto na ang pinaka main twist. Grabe! Ayun na nga, napunta na nga siya sa bahay ni Ian. Grabe, sumalubong na pa-welcome remarks ang ipis. Grabe pa-welcome remarks ng ipis, diba? And then ang pa-welcome simoy ng hangin, ang mga amoy ng hayop. Ang taray, ano ba tong bahay nyo? Ha? Ano yan? Anong klase yung mga ganyang eksena, ha? Ay, nako naman talaga, oh. Pero yun na nga, mukhang unti-unting na-disappoint ito talaga si Jessie, no? Sa itsura ng bahay and the way napagod. Hindi, 'di ba? Yung environment, 'di ba? Pero feeling ko kung ako 'yan, hindi naman sa pagiging maarte si Jessie or what not, pero kasi naniniwala ako na kailangan lagi tayong malinis sa ating kapaligiran, di ba? Para hindi tayo magkaroon ng sakit, ganyan, di ba? Kasi ako naniniwala na it reflects dun sa personality ng tao kapag malinis ka sa bahay. Especially kapag CR. Di ba usually kapag nag-house tour tayo, ang una nating, hindi pala tayo. Baka ako lang yon. Charot. Hindi, pag ako pupunta ako sa isang bahay, ang una kong tinitignan at inoobserbahan yung palikuran or yung bathroom, ganyan, kung gaano kalinis. Kasi that would reflect everything dun sa loob ng bahay. Hindi ba? Siyempre, gusto rin talaga natin na medyo presentable. Lalo na kung mga ganyan na mayroon kang bisita, ganyan, at una mong ipapakilala yung girlfriend mo at dadali mo sa bahay mo, i-make sure mo naman na maayos, malinis, di ba? Mapa-impress mo man lang kahit papaano yung girlfriend mo, hindi ba? Pero ako naman kay Jessie, well, hindi naman actually din sapat na dahilan na makipaghiwalay sa taong medyo magulo at medyo ma-dirtiness. Charot. Hindi ba? I think kailangan pag-usapan and then hindi naman din kayo titira doon sa parents hindi ba? For sure bubukod kayo and then I guess pwede mo naman siyang turuan, hindi ba? Kung paano maging maayos, malinis para mas maging maliwalas, hindi ba? Pwede natuturuan naman 'yan, hindi ba? Pero kung hindi talaga matuturuan, well, hampasin mo. Charot. Chareng, hindi ba? Hindi. Kailangan lang ng matindisius na paliwanagan at kung ano yung mga pros and cons ng pagiging maayos at malinis sa tahanan, hindi ba? Ako, personally, alam mo, buti lang I'm very lucky and happy with my ex-boyfriend na talagang parehas kaming apaka OC and linis, ganyan. Siya malinis naman siya kaso at maayos naman siya, pero ako kasi yung tipong ayoko may mga nakalabas. Kunwari dati parang yung bahay namin puro
mga nakalabas na lotions, ganyan-ganyan. Ayoko, tinatago ko talaga siya sa aparador. Gusto ko walang makikitang ganun. And then, every other 2 weeks, nagpapalit kami ng bedsheet, ganyan. At saka ng punda. Tapos, nilalaban din namin agad yan, di ba? Kasi masarap makahiga sa kama na ang bango-bango, hindi ba? Ang sarap gumulong, ganun. And then, alam nyo, bago ka rin mahiga, diba, kung galing ka sa labas, huwag ka agad didiretso sa kama para humilata, diba? Maghahapbat ka muna, ganyan. And then, tsaka ka makatulog, diba? Ikaw ba kaya mo bang matulog sa kama na amoy? Yak. Charot. Ang arte mo, Mama Morena. Charot. Ay, nako naman talaga. O yan ha, payo yan sa mga iba nating mga beshiwap dyan na medyo magulo-gulo. Linis-linis din pag may time. Diba? Huwag kang dirtiness. Ang dirty na nga ng itsura mo, dirtiness ka pa. Chareng. Hindi, again, it reflects to the personality ng isang tao. Yung kalinisan mo sa bahay mo, ganyan. Sa opisina, kung gaano ka ka-organize. So, ayan siya, kabisyo. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes sa panibagong storya ng Dear Love. Kaya make sure na palagi ka nakatutok dito sa 98.3 Love Radio Palawan. And of course, we are still live and alive sa ating Facebook page, Love Radio Palawan. Ngayon ko lang nabasa, Ariel, pasensya na. Sabi ni Ariel, ang arte-arte daw ng babae. Ako feeling ko hindi maarte si ano. Well, sige, tawagin niyo na nga siyang maarte. Pero kasi, sino ba naman ng gusto ng medyo ma-dirty, diba? And we always want na malinis yung ating tahanan, lalo na yung personal room natin, di ba? Kwarto natin. Kasi dyan tayo natutulog and ayun, dyan tayo natutulog. Most of our time is andyan dyan, di ba? And mas ang sarap kaya sa pakiramdam or na maliwalas tignan yung bahay mo. Kami naalala ko dati, may aso kami. One thing that I'm so very proud of sa bahay namin dati, kapag medyo conscious kasi ako sa amoy din ganyan. Ayoko nung amoy aso, ganyan sa loob ng bahay. So may mga aso kami. Meron kaming mga ilang Shih Tzu, meron kaming may husky kami, ganyan and all. Ako, I'm very proud na yung bahay namin ng ex-boyfriend ko was hindi siya amoy aso. Lagi kong tinatanong niya kapag may mga bumibisita sa bahay namin, parang amoy aso ba? Wala. Hindi nila maaamoy. Walang markings talaga. Alam niyo kasi kami, bago kami we make sure na time to time naglalampaso kami. At saka good thing din na yung aso namin medyo naturuan naming umihi sa CR. Kaya yung CR namin before, lagi siyang bukas. And then yung mga aso doon tutuloy. Diba? Na-train naman din sila in all fairness. At saka yung pag-poops nila doon din talaga sa CR. So, kaya yun, medyo hindi maamoy aso sa loob ng bahay. At saka masipag magpaligo yung partner ko that time ng aso. Kasi pag nangangamoy aso na yan, talagang ipaliliguan niya. Siyempre, masarap yakap-yakapin, di ba? Yung aso na mabango-bango talaga ng bonggang-bongga. Tsaka very maalaga siya. Yun siya. Ganon. Ako, gusto ko, I'd like na medyo organized. Hindi ako maarte, ha. Ano lang, parang, gusto ko lang ng maayos sa paningin. Kasi, kapag maayos yung mga nakikita mo, hindi, maayos din tumakbo yung isip mo. At saka, mas nakaka-relax ka, mas nakakapag-isip ka ng maayos kapag ganun, hindi ba? Ako sa opisina din medyo nung dati, nung talagang nag-opisina pa kami,
sa office namin, uso yung sa table na napakarami at tambak ng kung ano-ano. I mean, may mga display ka dyan, may mga ballpen ka on top, ganyan. Ako, during that time, I think, ang laman lang ng table ko was the computer, yung laptop ko, yung mag ko, at saka yung phone ko, at saka isang salamin, yun lang. At talagang naka-arrange siya, very organized siya ng bonggang-bongga, hindi ba? Talagang inaayos ko. Tapos pag feeling ko may mga maling anggulo, siya, inaanggulo ko sa tama na feeling ko yung medyo maayos, ganon. Yun siya. And then, yun din, very particular din ako sa CR, ganyan. Ayoko nung nanggigitata talagang CR kasi I mean, diyan ka naliligo, medyo din yung time, diyan ka rin medyo may time consuming, di ba? Kapag naglalabas ka ng sama ng loob. Siyempre, di ba, ang sarap ng pakiramdam na gusto mong tumagal sa CR at saka yung moment na yun, di ba? Kaya ako super kapag naliligo ko, right after kong maligo, kasama na yung CR na nililinisan, kinukuskus. Ayoko nung may mga mold na. Pag nag-start na ng may makita na akong mold, talagang kukuskusin ko na yan. And then, I make sure na yung amoy ng CR, hindi siya yung amoy, alam mo yung mapanghi, ma-CR, tsaka yung dirty floor, ayoko rin ng ganun. Gusto ko, minamap talaga din siya. Gusto ko din na dry yung flooring ng CR. 'Di ba? Kasi parang nakakadiri naman na tapakan medyo may tubig tapos slimy pa siya, ganyan na mararamdaman mo na para may mga mold na, 'di ba? Ako super conscious ako diyan. Super kuskus ako diyan. Hindi ako basta yung lalo na yung bowl, I make sure na makukuskus ko yan every week, ganyan. I make sure na wala siya talagang mood kasi hindi siya, sorry hindi kami sa pagiging maarte pero ang sarap-sarap kasi sa pakiramdam kapag malinis ka. Dirty na nga ng itsura mo, dirty ka pa sa bahay, paano na? Anong tawag sa'yo, diba? Charot. And then sa kama naman, ako, I always make sure na nagpapalit ako ng bedsheet ko every other 2 weeks. Ganyan. At saka yung pinaka, di ba, bukod dun sa may bedsheet, may bed cover ka na, tapos yung foam mo, di ba may cover pa yun ng tela, ganyan. Yun, ina-unzip ko pa yun, tapos talagang pinapalaundry ko pa, para mabango siya, ganyan. Tapos yung foam, ibibilad sa araw para mawala yung mga whatever na alam mo yon, mga insect na matago kung meron man. Siyempre kung magkakaroon man ng mites doon, ibig sabihin talaga apaka-dirty mo na talaga ng bonggang-bongga. Hindi ba? So ayun, every other 2 weeks lagi ako niyan, and then yung pinaka-main pinapalitan ko rin yan every month naman yun, yung pinaka cover nung foam, ganyan, pinapa-laundry ko yun kasi di ba yung cover ng foam, hindi naman din ako dumatulog, i-cover up ko pa siya ng isang bedsheet, gano'n, hindi ba? Tsaka ako yung parang hindi ako makatulog pag meron akong naaamoy, lalo na sa unay, yung amoy pawis, hindi ba? Kaya ako, I make sure na bago ako matulog. Grabe, no? Tawagin nyo na ako maarte, pero well, ganun talaga. Ganun talaga. Hindi talaga ako nakakatulog kapag feeling ko may amoy pawis. Yun na yung punda ng unan mo, ganun. Siyempre, diba, yung sa buhok natin, medyo oily yan, ganyan, diba? Tapos nagpapawis yan. Tapos pag nakahiga ka doon ng medyo matagal, magta-transfer din yung mga pawis mo doon, di ba? At mangangamoy din talaga yun. Kaya super laba-laba ako nun. Ganon. Gusto ko yung halimuyak nung bagong labalagi.
yung punda, yung kumot, yung bedsheet, ganyan. Gusto ko bagong labas siya lagi. Ang sarap kasi sa pakiramdam at saka ang sarap matulog. Yun talagang yayakap-yakapin mo. Aminin mo yan sa hotel nga, 'di ba? Ang himbing-himbing natin matulog kasi pag sobrang malinis ganyan, 'di ba? So, ganun siya. And then sa loob din ng bahay, medyo minimalist. Ayoko ng sobrang dami din ng gamit. Hindi ako fan ng... Kaya pag may mga nagre-regalo sa akin, sorry na, ng mga stuffed toys, ganyan, hindi ko na lang dyan din tinatanggap yung ano. Kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Tsaka feeling ko clutter na kasi siya sa sobrang dami ko nang nakikita. Feeling ko clutter na siya. So gusto ko medyo malinis, organized. Lahat. Ganon siya. So, kung ako magkakajowa ng ganyan, pero I'm happy na hindi yung naging ex-partner ko talaga, hindi ganun. Malinis din talaga, in all fairness. Talaga. Diba? Kung magkakajowa ako ng ganyan na medyo, ako I would talk to the person na baka naman, diba? Medyo, maglinis-linis naman din tayo, diba? At saka pa, alam mo yun, mabilis ka kasi magkasakit kapag medyo madumi yung paligid mo eh, di ba? Sa alikabok pa lang, paano kung may asthma ka? Siyempre, kailangan walang alikabok-free yung buong bahay mo. So, basically, from time to time, kailangan mo talaga magmunas, linisin yung bahay mo. Hindi ba? Ayun. At saka yung bahay ko, I always make sure na may air freshener siya. Ganon. Kahit na wala akong bisita, at least mabango siya, ganyan. Kung nangangamuyosi yung buong kwarto, talagang i-sprayan ko talaga siya ng bonggang-bongga para hindi mo ma-smell yung yosi or whatsoever, yung bad odor dun sa ano. Kasi, wala lang. Diba? Masarap sa pakiramdam. Yun. So, again, kung magkakajowa ako nung ganun, pwede naman sigurong maturuan, hindi ba? Na hindi, parang feeling ko mababaw na rason para hiwalayan mo yung tao dahil lang sa ganun. Matuturuan naman yan at kaya namang ipaintindi yan, hindi ba? Na kailangan laging malinis and all, hindi ba? Ako nga yung yung laundry bag, yun, tama ba? Yung laundry bag ko, yung mga damit doon nakatupi pa. Oo. Pero one thing I think I'm very proud of yung amoy ng mga damit ko. Hindi siya amoy pawis, hindi siya yung amoy kasi may yung iba naalala ko, well, sa bahay namin sa Manila, ayokong sinasama yung damit ko sa mga damit ng iba kong kapatid na lalaki na medyo, 'di ba, sobrang pawis kasi noon. Tapos pag nahalo yun, kakaiba na yung amoy. Ayoko noon. Sorry Ganun. Kaya nga pag umuwi ako ng Paranaque, naguguluhan talaga ako. Gusto ko nang linisin. Maglinis lagi. Ganun. Yun lang. So, maraming salamat sa lahat ng umantabay sa kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Friday. Ayan, sa lahat ng mga kabisyo natin sa South Luzon, sa Central Luzon, dito sa Palawan, mag-ingat po tayo. Ayan, may bagyo po tayo, so ingat-ingat po. And yun. And tomorrow, meron tayong event sa ANA Hotel. Ayan, para sa mga Palawan content creator. I'll be part of the show for tomorrow. Thank you so much for inviting me. Magkita-kita po tayo kasama ng iba pang mga content creator na na-invite. Si Capo, si Arman Salon, si Cuevas, si RM Cuevas,
And then, ang mga local content creator natin na sobrang tataas ng following, si Queen Pango, and then si Doc, ano yun? Yung napakagandang babae. Saglit. Muslim kasi siya, medyo nahihirapan ako dun sa sa mentioning ng si Decotum, ayan. Ano yan? Taga South yan. Para sila actually yung taga-South ni Queen Pango. Mga mahilig mag-cooking, ganyan. Yung mga nakikita nila. Nakakaaliw, no? The way they cook. Alam mo, gusto ko tuloy malasahan kung ano yung, kung paano sila magluto. Well, anyway, see you tomorrow there. Ganyan. And, yun lang. So, papaganda na naman tayo sa Jol Aesthetic. So, maraming salamat mga kabisyo sa inyong pagtutok. Muli ako ang nag-iisang mamaharat na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Mama Morena, thank you so much. See you again on Monday. Pero bukas, we're still live and alive.